Good morning. Good morning. It's coffee time with God. Amen. Okay, let's start. Okay, for today, ang ating gospel is Jesus predicts his betrayal from John 13 verses 21 to 33. So, sige, dasal muna tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. I need speak. Your God. The way was home. Let you sleep in fire. Touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to John. Oh, dear. Reclining at table with his disciples, Jesus was deeply troubled and testified, "Amen, amen. I say, one of you will betray me." The disciples looked at one another, at a loss as to whom he meant. One of his disciples, the one whom Jesus loved, was reclining at Jesus' side. So Simon Peter nodded to him to find out whom he meant. He leaned back against Jesus' chest and said to him, "Master, who is it?" Jesus answered, "It is the one to whom I hand the morsel after I have dipped it." So he dipped the morsel and took it and handed it to Judas, son of Simon of Iscariot. After Judas took the morsel, Satan entered him. So Jesus said to him, "What you are going to do quickly." Now none of those reclining at table realized what he said this to him. Some thought that since Judas kept the money bag, Jesus had told him, "Buy what we need for the feast, or to give something to the poor." So Judas took the morsel and left at once, and it was night. When he had left, Jesus said, "Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will also glorify him in himself, and he will glorify him at once. My children, I will be with you only a little while longer. You will look for me, and as I told the Jews, where I go, you cannot come. So now I say it to you." Simon Peter said to him, "Master, where are you going?" Jesus answered him, "Where I am going, you cannot follow me now, though you will follow later." Peter said to him, "Master, why can I not follow you now? I will lay down my life for you." Jesus answered, "Will you lay down your life for me? Amen, amen, I say to you, the cock will not crow before you deny me 3 times." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, ang umpisa natin is to give the word kung saan tayo na attract or saan tayo
anong tawag doon? Term na touch, Na-inspire. na-inspire, and then tuloy mo na explain mo na why you like that Yeah. word. So, una muna, yung pag-explain niya tungkol dito. Yes. No, hindi yung tungkol sa buhay mo. Kung bakit yan nagustuhan mo dito sa loob ng Yes. verse. We reflect on the word, on the Yes. gospel. Okay. So, para naiintindihan natin kung ano ba yung storya na Yes. dyan. Okay, Okay. ikaw muna. Ako? Oo. Sige. Baka magkapareho tayo. O, di mabuti. Sige. Ang word na napili ko ay troubled. Sige. Troubled. Jesus is deeply troubled. Bakit siya na troubled? Unang-una, ang cause ng pagiging nagkakaroon siya ng nababahala. Ang cause is betrayal. Betrayal of a close friend. Close friend kasi yung sign na sinabi na pagka sinawsaw ko ito at kung kanino ko ibinigay, siya yung magbe-betray sa akin. Di ba? So, pagka kasi ganun yung parang pwede mo sumawsaw dun sa kanyang cup, a close friend yon. Yan. And isa pa na nababagabag din siya kasi yung isang kasama niya ron sa table, sa supper, sabi niya, ibibigay ko ang buhay ko sa iyo. Alam din ni Jesus na hindi niya magagawa. 3 times niyang i-deny na kilala niya si Jesus. Peter yan, di ba? Actually, wala rito, pero alam natin, nung siya ay hinuli, na betrayed na siya, sabi niya rin sa mga kasama niya, mga disipulo, diyan lang kayo, stay awake, di ba? Parang moral support. Pagdating niya, tulog yung mga yon. So these are the things, yung parang sumasakit ang dibdib niya because of parang pondering on these things that will happen. Okay? So, ako yung you cannot follow me now, though you will follow later. Yan. Na ako dito, na strike ako nun, parang pinag-isipan ko yon. Kasi, bino mo yung time na yon, 12 apostles sila, di ba? Sunod talaga sila na sunod, tapos pinapersecute din sila, ganyan. Tapos sasabihin ng leader mo, you cannot go with me. Parang kung ako yung ay, sakit naman, di ba, Lord, gusto ko sumama sa iyo, no? Tapos sasabihin, you cannot follow me. Doon pa lang sa pagkasabi ni God na you cannot follow me. Tapos kung ano ang dating sa mga apostles, natetest na doon yung kanilang faith kay God. Kasi leader nila yun, no? Tapos sinabi ni Jesus, you cannot follow me. Tapos sasabihin niya, you want to be your follower, then we cannot follow you. So parang, parang nakita ko dito, yung faith ni Peter. Kasi kung malakas ang faith niya, at sinabi ni God sa kanya yun na, you cannot follow me, hindi na siya magtatanong ng mga, why Lord, why cannot follow? Hindi na siya magkaganon. Dapat ang sasagot na lang niya, yes Lord, I believe you. Kasi may kasunod naman sinabi si Lord dito na, you can follow, though you can follow later. Yun, di ba? So parang sinabi niya na, wait ka lang, no? Ako muna, parang ganon. So nakita ko talaga dito yung style, no, ni God. Kaya lang ang difference lang ano yun at the moment yun di ba? So nakikita din yung faith and confidence ni Peter sa kanya. At may kasunod pa na mas malala dahil ayaw niyang maniwala. Sabi niya,
kaya mo bang magpakamatay para sa akin? Ay, di tumigil na siya. Di ba? Kasi parang hindi ko yung kaya. So, sige Lord, mauna ka na. I will not follow you. Kaya tumigil na siya. Sina-iron lay down yon. So, pero kung sana sinagutan niya agad dito na, oh Lord, I believe you. Hindi na sasabihin siguro ni Lord na gusto mo bang magpakamatay para sa akin? So, yun yung nakita ko Yeah. na parang dito. Ang na-pick up ko ron sa yung reflection mo, yung personal reflection mo. Parang if you are going to follow Jesus, talagang minsan hindi ka na kailangan magtanong. You just obey kung ano yung inutos niya, no? Mm-mm. Yun yung parang na-pick up ko eh. Pero si Peter, nagtatanong siya. Yung pala hindi rin niya kaya. Kung ano Yeah. yung- Hindi pa ako naka-react sa'yo, ha? Yeah, okay, sige. Yun yung Kasi sa akin. Parang sunod ka lang pagka yung yeah. gusto mo sumunod sa ating Panginoon. Okay. Ang ganda, parang nanonood tayo ng sine, Yeah. pinapanood natin sila. So, ikaw naman yung napili mo yung troubled and betrayal of ito naman, parang nakita ko dito, no? Yung pinatray ni Jesus dito yung as an ordinary person. Yan. Kasi tayo troubled eh. So, ganun siya. Tapos, ang pinakita pa dito, close friend niya, Yeah. kasama niya. So, it will really happen, di ba? So, at saka kung paano niya, si Jesus kung paano niya tinanggap Yeah. yung alam niya na close friend niya, at alam niya talaga kasi sinabi niya, sabi pa niya, hindi niya sinabing, ba't mo naman ginawa sa akin to? Bakit? Hindi eh. Sabi niya, gawin mo na ang dapat mong gawin. Oo. Biri mo yun? Kaya ba natin sabihin yun? Diba? Baka sinakal na natin ako eh. Diba? So si Jesus talagang cool na cool siya Yeah. dito, no? Ang ganda kasi yung pinaka-deeper na death, hindi nagtitiwala, at saka yung betrayal dito, pinakita dito sa verse na to kung paano nagre-react si God. Yan. Dagdagan ko lang kasi ano ko ngayon, na-realize ko ngayon, yung si Jesus, yung pagsunod niya sa kanyang ama, parang hindi na rin niya kune-question yung ama niya, no? Lord, bakit ito pang mga kaibigan ko magbe-betray sa akin? Di ba? Parang napakasakit talaga nun. And pinakita rin that Jesus is human. Yeah. Human. Nakakaramdam din siya ng mga sama ng loob. Yung gano'n. Pareho rin natin na nakakaramdam din siya ng pag-aalala, nababagabag siya. Pero, Emotion niya. pero how he react to that, yun yung ang ganda, di ba? Yeah. Okay. So, punta na tayo sa third. Ano ang message ng gospel sa atin? So, Message ng sa Holy akin, Spirit. ang message sa akin talaga, personally, syempre, tinatamaan din ako kasi sometimes as a person, I am also troubled. Hindi po naaalis yan sa mga problema, ganyan. Pero, ngayon ko po masasabi sa inyo talaga totoo, no, sa sharing kong ito. Noon na hindi pa ako ganun ka-tiwala kay God. Talagang, kunyari sabi ko, wala na yon. Mamaya, andyan na naman. Maaalala ko na naman yung parang problema o difficulty, ganun. Pero ngayon na talagang fully surrendered ako kay God. Dahil tao ka, dumadaan, syempre, malalaman mo kunyari, may kailangan, may problema, dadaan, tas, Lord, isusurrender ko lang sa Kanya, Lord, ikaw nang bahala. And then, I move on. Ngayon, kasi if I don't move on, inaasahan ko pa rin kung ano yung gusto kong mangyari. If I move on, whatever happens, kung hindi yung gusto ko na, kung ano yung Lord yung gusto mo. Kasi kung sinabi ko sa Kanya na, Lord, ikaw ang bahala. Kahit hindi yung gusto ko na yung mangyari, matatanggap ko kasi pinasa Diyos ko na yun Hindi na ako matatakot na mangyayari yung ayaw ko kasi inallow ni Lord yun. Ibig sabihin, may plan si Lord doon na mas maganda o mas maayos na hindi ko alam ngayon. In the future, marirealize ko, ay, oo nga pala. Kaya pala inallow ni Lord yun. Yeah. So, ganun ako ngayon kay God. Ka-trustworthy. Kaya,
sinasabi ko nga dito, kaya napansin ko si Peter nga nung sinabi, Lord, paano yan? Tapos nung sinabing, gusto mo mapakamataya, ayaw na niya. Kaya ngayon ako, yung hindi ko kaya, si God nagagawa, dahil hindi ko naman pwedeng gawin lahat. Kasi si Lord, He is my Lord and Savior. And He only gives me the grace kung ano lang yung kaya ko. Yeah. I cannot do everything. Yun. So, susundan ko lang yung sinabi mo, no? Talagang kailangan magtiwala sa ating Panginoon, eh. And sobra-sobra ang ating Panginoong Jesus pinadala ng Diyos Ama, God the Father. Yung God the Father, yun yung pinaniniwalaan natin. Minsan, tingnan mo nga, kaya ang daming religion, yung iba, hindi pa rin sila naniniwala kay Jesus. Pero sa God the Father, parang ano naman, tanggap nila yon. So ngayon, sa akin naman, ang message sa atin, parang whatever you do, meron kang parang may pinanggagalingan kung ano yung ating gagawin. Di ba? So kaya nga pala sa simbahan natin, laging sinasabi, this is your mission. Missions, we are being sent for a purpose. So yun yung importante ngayon. Sino ang ating sinusunod? Di ba? So, at saka dito, pinakita rin sa atin na yung pagsunod natin na yun, we will experience a lot of things. Yung mga malalapit sa atin, sila ang mag-betray sa atin. Maraming klaseng betrayal eh. Oo, hindi naman Yung isa literal. yung talagang ginawan ka na masama. Yung isa naman, nangako siya na proprotektahan kanya or susuportahan kanya and yet hindi niya nagawa. Yung isa naman, moral support lang ang hinihingi ni Jesus, ano? And yet, hindi pa rin nagawa. These are normal people na ating ma-encounter. Correct. Yun. So, ayan, That's meron it. ka pang gustong i-expound doon sa ating nakuhang message kay God? Actually, well, simple lang lagi yung lesson natin dito is to trust and believe. Because if you don't trust and believe, mahihirapan ka dito sa mundong ito. Totoo yun. Ngayon, kung gusto mong sumaya, kahit may problema ka, ang ganda nun gusto mong sumaya, kahit may problema ka, kasi ang tao sumasaya kasi walang problema. Gusto mo yung sumaya kahit may problema ka, kay God ka magtiwala. Yan. Huwag sa sarili mong Yes. kayanan. Yun nga yung key dito sa ano na ito eh. Si Jesus, meron pa rin siyang pinanghuhugutan ng kanyang lakas in direction niya, God the Father. Tayo naman, si Jesus, okay na yan. Kasi sabi nga ni Jesus I am the way, the truth, and the life. So, hindi na natin kailangan, Lord, pakita mo sa akin si Father. Yes. Si Jesus lang. And with that, alam natin, nakakayanin natin lahat yung mission natin. Amen. Ito yung ating, just to, parang, oo nga, parang talaga tinatanggap ko yung etong gospel na ito, no? Kasi doon sa ating mission, ito, ngayon, parang andito na kami nakafocus yung mission natin sa Accompaniment. Commission on the Family. So that is accompanying families. So ang ating pinaka-venue to accompany families is the kapihan, di ba? Sa kapihan, meron tayo diyang mga leaders, parang sila Peter, sila Judas. So yung mga nagsuserve doon, ito yung mga tao na nagiging malapit sa atin. And these are the people who we put our entrust, yung ating mga, hindi natin makayanang gawin lahat, di ba? So sila mga extension. So sila ay nakakatulong talaga sa atin. But there will be times when darating ang situation na parang we don't know, no? Ibig sabihin, nangyayari talaga yun Minsan nag-iiba sila ng sabi, naku, ano ako ngayon, lumipat ako sa ibang, ito na gusto kong gawin, no? Minsan, parang bigla-biglaan, no? So, na-troubled ka. Bakit kaya? Di ba? Nag-iisip tayo, bakit kaya? Ano nangyari?
And yung iba naman, simple lang din. Parang bigla na lang napagod, tinamad. So yung kanilang pangako, minsan talagang na, na dumarating dun sa time na parang dry na dry sila, wala silang gana, ganon. Or yung iba, sabi natin, kung meron time kayo, pumunta lang kayo rito. No? Because we are inspired by your presence. Ngayon, yung iba talagang, minsan talagang dumarating ang time na nakalimutan na tayo. Di ba? And these are part of the mission journey. Kung meron tayong ganon, pareho ng ating Panginoong Jesus, we can also experience that. Yan. Amen. Okay, so, pero dagdag ko lang doon sa sinabi mo, no? Ako naman, mayroon doon na yung, kunyari regular na umaattend na sa kapihan, no? Dati malungkot siya, sumaya na siya, o dati tahimik siya, may nakikipagkwentuhan na siya. Tapos biglang nawala. Ako, lalo na kung kilala ko yung taong yun, tapos makita ko, kamusta ka na, di ba? Kinakamusta natin. Pagka sinabi niyang nakasali ako sa isang community, I am so happy for her or for him. Hindi po kasi ang kapiyan, hindi po yan yung close. Yung Oo, talagang parang yan. binabakuran na natin sila. Kunyari, nandun ka na, dito ka na, hindi po yun Oo. ganon. Yan po yung parang, ang tawag dito yung pag mag-harvest ka, Oo. nandyan, actually, may marami yung mga communities dyan na nakakakuha sila ng mga members nila. We are Yeah. so happy for that. Saka yung iba doon nag-grow, no? Yes. So, Sa pacing nila. kasi yung iba, ayaw nila ng commitment, so nagsiserve lang sila ng kape, naghe-hello sa mga katabi, service na sa kanila yon, di ba? Okay na sa amin yon. May iba talagang gusto na nilang, gusto ko na, meron kaming laging prayer meeting every week, okay, tapos meron bang kausap, mga talagang Gusto na niyang lumago, tapos gusto nila, kunyari, like example, yung Handmaids of the Lord, gusto nilang kausap nila, puro pare-pareho sila, o di nagkakaroon sila, may community mo ganyan. Kung gusto nila mag-asawa lang, may Couples for Christ, may prayer community, yung El Shaddai naman, yung halo-halo. So, depende po yan sa Holy Spirit kung saan kayo dadalhin. Ang kapihan kasi is just, ano bang tawag doon? Yun nga yung parang nag-aantay lang sila Parang dyan. a venue where you will have an opportunity to Oo. meet different kind of people, where you have the opportunity to serve Yes. in a very simple way. No, ano din siya parang nag-aabang kung saan ka rin, kasi like kunyari, may youth Nakikiramdam ka. may youth na Saan napunta ba? doon. So, tapos may na-meet siya youth na nasa COY, nasa COY, nayaya siya doon. O di, nagkaroon siya ng ministry. Parang ganun po talaga yung kapihan. Ngayon, kung ayaw mo naman magkaroon ng ministry, gusto mo lang doon. Di ba? So, Miski Pops po talaga doon. Ang hindi Miski Pops doon, yung presence ni God. Talagang si God. Ang talagang gusto natin maramdaman dahil hindi po tayo babalik. Sentro na activity Yes, natin. yan po yung sentro ng activity. Amen. Okay. So again, we'll see you Again tomorrow. here in Coffee Time with God.